Ano nga ba ang mga endangered species natin ngayon dito sa Pilipinas? Bago natin simulan, ayon sa Oxford Dictionary, ang salitang endangered ay tumutukoy sa isang populasyon o pangkat ng mga hayop, halaman o iba pang mga organismong nanganganib ng maubos o mawala. Narito naman ang ilan sa mga endangered species sa ating bansa. Ang tamaraw o Babulus mindorensis ay isang uri ng baka na endemiko sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Ito ang pinakamaliit na uri ng buffalo sa mundo at ang tanging ligaw na baka sa Pilipinas. Naging endangered species ang tamaraw dahil sa pangangaso, mga sakit at ang pagkasira ng kanilang natural na tirahan dulot ng pagtatayo ng mga gusali o infrastruktura. Ang Philippine Eagle o Pithecophaga jeffrey ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamalaking ibon sa buong mundo. Tinatawag din itong banoy sa Tagalog at agila naman sa Espanyol. Kilala rin ito sa tawag na monkey-eating eagle, subalit ito ay nanganganib ng maubos dahil sa patuloy na pangangaso at pagkasira ng ating kagubatan. Ipinakilala ng Philippine Eagle Foundation o PEF ang isang agilang nagngangalang Riley na siyang pinakabagong agilang isinilang na ipinanganak noong January 16, 2025. Ayon sa PEF, ang pagdating ni Riley ay isang simbolo ng pag-asa at isang paalala sa kahalagahan ng pagkakaisa sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Si Riley, anak ng dalawang agila na sina Sinag at Dakila, ay ang kauna-unahang naitalang kaso ng natural na pagkapisa ng walang tulong mula sa tao. Ang hawksbill sea turtle na pinangalanan dahil sa kanilang makitid at matulis na tuka. Ang hawksbill sea turtle ay endangered dahil sa iba't ibang banta sa kanilang kaligtasan. Ilan sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkawala ng tirahan, iligal na pangangaso at kalakalan dahil ang kanilang kaliskis o tortoise shell ay ginagamit sa paggawa ng alahas, dekorasyon at iba pang produkto, kaya't madalas silang hinuhuli at pinagbibili ng iligal. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang populasyon ng hawksbill sea turtles ay patuloy na bumababa, kaya't itinuturing silang critically endangered ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Ang Visayan warty-pig ay isang uri ng baboy ramo sa Pilipinas na malapit ng maubos. Kadalasan itong matatagpuan sa isla ng Panay at Negros. Ang pangunahing sanhi ng kanilang pagkaubos ay ang pangangaso, pagkasira ng kanilang mga tirahan at kawalan ng pagkain. Sunod naman ay ang Philippine crocodile o Mindoro crocodile. Ang Philippine crocodile ay isang maliit na uri ng buwaya na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Ito ay may kayumangking katawan na may mga madilaw na guhit at kadalasang naninirahan sa mga ilog, lawa at latian. Itinuturing itong nanganganib na uri dahil sa pagkawasak ng kanilang natural na tirahan, iligal na pangangaso at mapanirang pamamaraan ng pangingisda tulad ng paggamit ng dinamita. Bukod dito, madalas itong mapagkamala ng mga lokal na residente bilang mas malaking saltwater crocodile, kaya ito ay hinuhuli at pinapatay ng hindi nalalaman ang epekto sa kalikasan. Ngayong nakilala na natin ang mga endangered species sa ating bansa, mahalagang alam natin ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran dahil kinakailangang protektahan natin ang mga ito upang makita pa ng ating mga susunod na henerasyon. Yan yung mga endangered animals dito sa Philippines. Oo, nakakalungkot isipin na yung Yes. mga galaw natin bilang human harm, syempre yung mga nakiki-coexist sa atin. I mean, siguro sila pa yung nauna sa atin, before tayo nag-exist. Pero tayo yung unti-unting umuubos sa kanila because of number one, our carbon footprints. Yes. Pangalawa, yung pangangaso. Oo. Diba yung pag ng mga buildings, pagtayo, pag gagamitin nila yung i-use nila yung lupa kung saan nakatira tong mga ito and then gagawa nila ng mga infrastructures, buildings, when in fact hindi naman talaga dapat. Oo, pero nakakatawa din dito syempre sa Philippines. Syempre pinahahalagahan itong mga endangered animals. And may mga ginagawa din yung mga NGOs and government organization. Like for example sa Iloilo City,
grabe yung ginawa nila doon sa parang nagkaroon sila ng rehabilitation ng kanilang mga mangroves, and mangroves ay pwedeng pangitlogan ng mga fish and any other mga anong tawag dito? Mga animals. Yes. Oo, syempre sa La Union meron diyang inaalagaan yung mga turtles, yung mga itlogs. Oo, diba? Itlogs. Ang daming itlogs yun. Oh, ang dami kasi magaganda, nakaka-amaze. Hanggang sa mapis at tapos i-release nila sa diba? dagat. Nakakatawa, gusto kong diba? makapunta dyan sa La Union. Ako din. Parang gusto ko na makita din yun bagong pa mahuli ang lahat, diba? Sa ginagawa din ng mga tao ngayon. Ako. Sa Davao naman, patuloy pa rin yung kanilang pag-aalaga, syempre doon sa mga eagle. Yes. Diba? Meron na nanganak actually, Sir Inventor, no? Diba? Yung dalawang eagles, nagkaroon na sila ng itlog. O, isa pa yun, parang way, na din yun, way na there's a chance pa para wag na natin gawin yung mga dapat na risk ng mga endangered animals dito sa atin. Oo, wag na silang barilin gamit yung holin, no? Holin. Nakakaawa dahil sila nga naman ay may muka, expressive din yung kanilang mga mata. Paano kapag ginawa yun sa'yo, diba? Oo, diba? Tsaka hindi lang yung mga endangered animals ang dito na ang tawag dito na sinasaktan or minamaltrato. Meron yung iba, diba? Hindi naman talaga dapat pero ginagawa nilang laruan. Well, dapat hindi po ganun. Oo.